Ngayon no, mga bossing, o inalis ko yon. Punta tayo dito sa sagot ni Rodante Marcoleta kay Miko Clavano. Alam niyo na po kung saan po sasagot ito, di ba? I am Batman at Cesar de los Reyes. Alam niyo na po. At Catherine Lucido. E di syempre, mga kababayan, walang iba kundi sa Net25. Oh, Beer mo pa. Para sana ayan. Sabi sa inyo araw-araw po kung gusto ninyo mapanood si Rodante Marcoleta, mga kababayan, dito po, kausap po, yung dalawang uto-uto, kasama si Jen, at yung isa, hindi ko alam ang pangalan. Yung mga yung tipo bang mga host na, opo, opo, opo. O game. sa contribution din, ha? Ngayon Oho. lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, Oho. tulong ng mga kaibigan, ikaka-plunder mo pa. Para sana Sir, parang hindi mo naman alam yung mga ganong mga pagtanggap ng regalo. Di ba? Panahon na ikaw ay congressman, tumatanggap ng regalo. Tapos ano pa sabi? Isipin mo na lang yan, utang na loob yan. Pagka ang dating ho kasi sa mamamayang Pilipino nun, sir. Ano po? Ang dating sa mamamayang Pilipino nun, sir, na tanggapin mo na yan. Basta isipin mo na lang, may utang na loob ka. In future time, pagka nagka-problema, yung kaibigan mo na yon, ikaw ang sasalba. Illegal man o hindi illegal. Pasensya na po. Yun yung talagang realidad po. At yun ang unang tatakbo sa isip ng mamamayang Pilipino. Lalo po, kayo ay congressman nung mga panahon na yon. Kayo ay politiko. Di ba? maintindihan sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman na Pabanat na kay Miko Clavano ho. Oh. nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang Opo. istasyon ng television na tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Oho. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun kasi contribute. Yun ang tanong sa kanya, Yun naman, no? doon na Ikaw yun, sabi mo yan, kwento mo yan. Kwento mo yan. At sarili mo, yung nandiyan sa sitwasyon na yan. Talagang ganyan ang sasabihin mo, sir. siya ng mga Oo. kaibigan niyang Hindi naman private pera funds ng naman gobyerno yun. yan. Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano mang pabuyang parang ibigay niya dahil Oo. meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa Makatwid kahit po pala pribadong pondo Oo. na kapag may pangako, may ganyan, ano. Oo. Yung po pala ay plunder. Oo, sabi niya gano'n. Mabigat, ano ho? Oo. Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito Siyempre po, establish. Isa pa yan. Sabi ni Antonio Pasawa. Lumabas na nga po, kaya todo tanggol sa mga diskaya. Baka, pati ho ang mga diskaya, mayroong contribution doon sa kandidatura ni Marcoleta. Mga bossing, di ba? Kaya, ayan, nakikita ho natin, nung siya ang Senate Blue Ribbon Committee, malayong-malayo po sa naiisip at nakikita ng mamamayang Pilipino yung gustong isulong ni Marcoleta. Ang buong Pilipinas, yes, binubuo ko yung Pilipinas kasama yung mga DDS. Kasi nung mga panahon ho na yon, mga bossing, yung mga DDS, galit na galit po. Di ba? Doon sa sa mga diskaya. Nung nalaman lang nila, DDS pala yung mga kumakampi sa diskaya. Sila Marcoleta pala ang kumakampi sa mga diskaya. Doon lang po nabago ang kanilang pananaw. Naging protect. No, diskaya na daw po. Sabi ng mga DDS, mga kababayan. Ngayon, ano isipin natin? Merong mga pag-amin sila Rodante Marcoleta na tumatanggap ng mga regalo. Tapos sasabihin pa, isipin mo na lang, ano yan? Utang na loob yan. Ngayon, ano isipin natin? Doon sa pagtatanggol niya sa mga diskaya na tayong mga Pilipino, ang tingin natin, kailangan makonvict, kailangan makulong, kailangan maioblo itong mga diskaya versus doon sa paniniwala ni Rodante Marcoleta, kailangan malagay sa state witness. Si Rodante, yung mga diskaya. Di ba? Mapapaisip ka,
Ano ba to? Kasama ba to doon sa nag-donate kay Marcoleta para sa kanyang kandidatura upang sa ganun ay in future time kapag ka nagkabukuhan, eto na, pagtatanggol tayo ni Rodante Marcoleta. Sabi ni Kate Mari, di ba, di bale, nadula sa paa, wag lang dula sa dila. Ayan po si Marcoleta. Yun, oho. Kung walang kaugnayan yung pondo do sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, Oho, oho. na maaaring sa pangako na yon, Baka influensya. merong madadamage ang gobyerno, Ayan. o madadamage ang serbisyo na para Sir, ako nga eh. Ito dito ho, labas na lang ng Pilipinas ito, mga boss chief mo, sir. Saan ba yon? Sa immigration. O ayan, mga kababayan. Sa immigration. Kasi meron sa amin dito tinatawag na re-entry. Something like that. So ngayon, inalo ko, sabi ko, kasi lang front desk. Front desk, tapos nakikipag-usap ako. Tapos sabi ko, uy, ganun, pasyal ka doon sa gym. Sabi ko, bigyan kita ng at least 1 month na membership, matry mo lang, tapos mag-ano ka lang. Sabi sa akin, hindi, bawal sa amin yan. Biruin nyo yung napakaliit lang na yun, bawal sa amin yan. Kasi, bakit naman? Sabi, kasi in future time, pwede ang mangyayari. Ako, magkakaroon ako ng utang na loob sa'yo. Binigyan nyo ako ng regalong ganito. Siyempre, sa susunod na lumapit ka sa akin, ibinaturin ko sa'yo. Kahit mali na, gagawan ko na ng paraan na mailusot yung mga pagkakamali mo. Sabi ko, okay, naiintindihan ko. So, ganun din ho sa kanila, mga kababayan. Di ba, BMB Sen 23? sa mga tao. Oho. Kasi pagka ganun, corruption yun eh. Ayun, opo. So opo. kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo dahil kampanya kasi ito diyan, ito Opo, sinasabi ko campaign eh. yan. Nung mga panahon Kailangan mong ikonekta. Mhm. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na koneksyon. Oho. Sir, siguro naman hindi ikakaso yan, yung plunder na yan sa iyo. Kung hindi nila kayang ipaliwanag yan. Ngayon, ang gawin ninyo, ikaw, ipapaliwanag mo yung sarili mo at sila naman ipapaliwanag kung bakit ka kinasuhan ng plunder. Siguro, kaya hindi sinasabi nung tao, no? Doon na mismo o sa korte na mismo nila ipapaliwanag bakit ganito. Marcolep system ng incomplete your talo KIG. Sabi ni Jason Permin. Pagkatapos, bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya, ang plunder kasi, Kayo, style nyo din mga DDS, yung mga ganyan eh. Di ba ho? Di ba ho, mga kababayan? Si Marcoleta, mahilig din sa mga ganyang estilo ho, mga boss chief mo, sir. Na kapag ka nahuhuli na, di ba yung ano nila, yung silang dalawa ni Sandali lang ho, yung nino ko. Silang dalawa ni Justice Carpio. Ang gusto ni Marcoleta kapag ka nagdebate sila, wala, labo-labong mga pag-uusapan. Sabi ni Justice Carpio, hindi, dito lang tayo doon sa i-give up ang KIG. Ayaw nila ng ganun, mga kababayan. Gusto nila yung madami silang matatakbuhan at yung kaya nilang tumalon sa ibang topic para kapag ka na-corner na sila, makakalipat sila, mga bossing. Diba? Ng topic agad-agad. Nandiyan na si Jenny Ramos, late ka na naman. kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya. Mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian. Oho. Talagang wala kang Sir, tsaka 40 taon na posible ka na makulong dyan. Di ba, Wilfredo Bonacqua at Nenita De Leon at Jocelyn para, wala kang makitang resibo, wala kang makitang Walang paper trail. Opo. Ganyan, Kasi plunder nga raw, pag Kaya napakahirap corruption, talaga. Opo. Ngayon, ang sinasabi nila, OSA inamin niya eh. Oho. Siya mismong nagbigay ng katibayan. Sa palatuntunan natin. galing sa bunganga mo yung mga katubayan at laban sa iyo. Sabi pa ng anchor sa TV station, parang loan mo pala yun. Elvira Malonzo. Ito sa So, sabi niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip. Si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election. May kaibigan siya
tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi Ayan, yan. Nako, Marcoleta. Lalo, sandali dito kaya umabot, kaya napunta sa plunder yung kaso, mga boss, si Pablo, dahil diyan sa pag-amin niya na yung pagtulong ay wala pang campaign period. Sa madaling salita mga kababayan, no, yun ay panahon na siya ay congressman no? basta, opo. Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi Jen ay 1 year before the election. So Yes isang po. taong singkat yun, ano? Opo, oo. Pero yung campaign period magsisimula ng February 11 O, 90 days ata national. hanggang 90 days yan. Opo, 90 okay. days, Hanggang opo. sa ikaw ay manalo na, ano? Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang Si Marcoleta, trato niyan donation. Pero kapag mga kababayan, political, no? Pananaw, ang trato diyan baka maging suhol. Utang na loob. 'Di ba? Sige pa, yabang pa, sabi ni Mary Ann. Sige, hayaan natin siyang malunod doon sa kanyang sariling kumunoy. campaign period kasi February 11. Hindi ho kasi uubray yung, eto kasi yung paniniwala ko dyan, eto yung pagkakaintindi ko dyan kasi. Hindi uubray yun. Lalo na po, may nakasaad at may nasusunod o may sinusunod na batas para ho dyan, mga bossing. Hindi pwede yun. Eto kasi pagkakaintindi ko dyan, ipipilit mo ba yon yung pagkakaintindi mo versus doon sa nakasulat sa konstitusyon, sa nakasulat sa batas at dapat sunding batas? Hence po, edewop yun. Di po ba? Yan ang umpisa. Opo, oho. Dapat, kapag binigay during the campaign period, contribution. February 11 Ngayon. pataas. Opo, oho. Ito nang submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Oho. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng Ayos, ito, sabi ni Addictus Rex, lusot sa campaign donation, correct? Pasok sa indirect bribery, correct? Kasi, sinubukan nila no? Ilayo para hindi ma-disqualify si Marcoleta. O baka naman yun talaga yung totoo, no? Na nagkabigayan bago pa lang ho yung eleksyon, mga kababayan. Pero ang nakikita ko, para hindi ma-disqualify si Marcoleta na hindi niya isinulat doon sa kanyang SOSE, yung mga pangalan na nag-donate malayo at hindi pa campaign period niyan. Kaso ho, sa plunder na hulog yung mama. 112 million, tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki yung ginastos mo. Kaya mo na, ito lang ang pera niya. Saan siya kukuha ka ng Ng 112 billion. ng 112? Oho. No, sabi ko, hindi mo na kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Siguro sir, nag-iisip ka muna kung ano ang magiging depensa mo at kung paano mo ipapagtanggol yung sarili mo. Opo. Nung magpasya na ako mag-explic sa COMELEC dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side niyo. Opo, Bakit ganito? hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa 3 kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Sinyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa election sa campaign period, Campaign period, opo. pwedeng donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign period. Sir, siguro po kasi habang pinapaliwanag mo to at lalong lumalalim, lalo kang nadidiin, siguro po yung mga indirect bribery na yan, yung mga plunder na yan, ipaliwanag nyo na lang po sa korte. Ano po?